Pangapat ang hotels and restaurants at panglima ang mining. Aminado ang DOLE na tumaas ang bahagyang unemployment rate ngayong Enero kumpara sa pinakahuling labor force survey noong Oktubre. Pero mga natukoy sa jobs fit, ang nakikita mga mainit na industriyang pwedeng pasukan ng mga naghahanap ng trabaho. Ang online job search engine na jobsdb.com naniniwala rin na taliwas sa tingin ng marami. Hindi kulang ang trabaho sa bansa, kundi hindi swak ang kakayahan ng mga graduate. Numero 1 sa kanilang listahan ng mabilis makahanap ng trabaho ay ang information technology, customer service kabilang ang call center, ang accounting, nursing at teachers. Pero paalala ng jobsdb.com, sa bandang huli, pipili ang employer ng pinakamagaling sa maraming aplikante sa trabaho. Ivan Merina, Nakatutok, 24 Oras. Hinihiling ng pamilya ng pinaslang na si Salvador Bobby Dacer na kanselahin ang passport ni Senador Panfilo Lacson. Naghain sila ng mosyon kaugnay nito sa Manila Regional Trial Court. Umaasa silang mahahanap ng mga otoridad si Lacson at mapapabalik sa Pilipinas upang harapin niya ang kasong murder kaugnay sa pagpatay kina Dacer at Emmanuel Corbito. Nakatanggap na impormasyon ng DOJ na nakita si Lacson sa Rome. Balikan po natin yung desisyon na ipinalabas ng Korte Suprema kanina. Marami po ang pumuna sa desisyon na yan ng Korte Suprema na nagsasabing maaari pa rin magtalaga si Pangulong Arroyo ng papalit kay Chief Justice Renato Puno. Siya po ay magre-retiro sa Mayo 17. Tila pagbibigay raw yan ng higit pang malawak na kapangyarihan sa Presidente. Nakatutok si Jamie Santo. Ngayong nilinaw na ng Korte Suprema na pwedeng magtalaga si Pangulong Arroyo ng susunod na Chief Justice, isang bagay na lang ang hihintayin ng palasyo, ang listahan ng mga nominado mula sa Judicial and Bar Council o JBC. The President shall abide by the ruling once it is final and executory and will fulfill her constitutional duty as clarified by the High Court. Muling magpupulong ang JBC sa Lunes para sa pagsasala sa mga aplikante. Sa taya ng miyembrong si Congressman Matt Defensor, baka maisumite na nila sa Malacanang sa Abril ang listahan ng mga nominado. Ang DOJ natuwa sa pasya ng Korte Suprema. Clearly, there is an overwhelming majority of the members of the court that affirmed the power and mandate of the JBC as well as the President. Pero si COMELEC Chairman Jose Melo, dating maestrado ng Korte Suprema, nangangamba sa epekto nito sa Korte bilang collegial body. If you are saying that it should be the next President, you are favoring the other one. Di ba? And so, parang nadi-divide ang mga justices, which is not good. Maka nagkaroon ng lamat o whatever, hindi masyado maganda. Ang ipinagtataka naman ni UP College of Law Dean Marvic Leonen, bakit nagmamadali raw ang korte sa pagpapasya. Samantalang kahit daw matapos ang 90-day ban sa pag-appoint ni Arroyo, pwede naman daw humalili bilang Chief Justice ang pinaka-senior na maestrado. Ang nasabing pasya ay pagbibigay na rin anya ng malawak na kapangyarihan kay Arroyo na magtalaga ng mga opisyal sa ibang constitutional body. The other scenario that can happen. If there is a vacancy, mag-aantay ako until end of my term, exactly the last day, before I make a final appointment, so that I can hold hostage those that are aspiring for that position, and therefore I can have my way. Gate pa ni Leonen, hindi raw naging sensitibo ang maestrado sa negatibong epekto ng kanilang desisyon, lalo na sa darating na eleksyon. Do you think the next president-elect na napipinto na dun sa pagbibilang ng boto will just sit idly by? Or will he make a statement like, I will not respect whatever your appointment is, causing, again, people to look at where their loyalties are. Ang mga kandidato sa pagkapangulo na may pagkakataon sanang mag-appoint ng susunod na Chief Justice sakaling manalo, nalungkot din sa pasya ng Korte Suprema. Pero nire-respeto naman daw nila ang desisyon. Yung perception ng tao ang inaalala ko na ang Korte Suprema nahawakan na ng buong Pangulo. At palabas siya, siyempre, yung mga concerns yan, baka may utang na loob sa kanila. The outgoing president should not appoint. She should give the next president chance to appoint the new Chief Justice of the Supreme Court. Nakakalungkot. Kukonsultahin ko nga ang ating mga abogado mamayang gabi at magbibiting kami kung anong pwedeng gawin dito.
Sa 15 mahistradong nakaupo sa Korte Suprema, tanging si Chief Justice Puno lamang ang hindi appointed ni Arroyo. Ang tanong ni Senador Noynoy Aquino, may kinalaman kaya ito sa naging desisyon ng Korte Suprema na anya ay pagsalungat sa dati ng Supreme Court decision noong Ramos administration. Nauna nang sinabi ni Noynoy na kung magtatalaga man ang Pangulo ng susunod na Chief Justice, hindi niya ito kikilalanin. Jamie Santos, Nakatutok, 24 Oras. Kaligtasan mo sa Alerto 24. Arestado ang isang armadong grupo na iligal umanong kubugkob ng isang palaisdaan sa Bataan. Ang kanilang amo ay pinaghahanap na rin. Si Emil Sumangil, Naka-Alerto 24, eksklusibo. Mula sa ikinasang operasyon kanina madaling araw sa Orani, Bataan, pasado alas 12 na ng tanghali nakabalik ang mga operatiba ng NBI, Counter-Terrorism Division sa Maynila. Sa bisa ng search warrant, dinakip ang 10 lalaki dahil sa umano'y illegal na pagkontrol ng palaisdaan na pag-aari ng complainant na hindi na muna namin papangalanan. Nagutos sa kanila yung isang tao na ang sabi sila ang may-ari. Samantalang ito namang complainant ay mayroon namang contract ablis na 10 taon at hindi pa natapos yung 10 taon. Nakumpiska sa raid ang mga armas na sinasabing gamit ng grupo para idepensa ang palaisdaan at nang palaya sila mga may-ari nito. Kabilang rito ang granada, 12-gauge shotgun at kalibre 45. Instruction lang sa amin ng agency, bantayan na yung palaisdaan, yung mga magnanakaw ng mga isda. Yun lang yung instruction sa amin. Wala ako, sir. Wala akong alam. Pero ayon sa NBI, malinaw na may nilabag na batas ang mga inaresto. May mga ebidensya tayo na sila ay nag-harvest ng mga fish pond na hindi naman sa kanila. Kaya sila ay kakasuhan natin, aside from illegal possession of firearms and explosives, kakasuhan din natin sila ng qualified theft. Emil Sumangil, Naka-Alerto 24.